Okay, so mag-i-start na tayo. Kahit wala pa sila, so 7:15 na. Ayan, so kita nyo naman ako, no? Share ko yung aking screen. Hahabol naman sila eh. Okay, so baka may tanong kayo, pwede nyo munang itanong yung baka mamaya makalimutan mamaya. Meron ba? Wala pa naman. Later na lang, no? Malinaw naman yung aking boses. Malinaw po. Okay, good. Kita nyo na yung aking screen? Yes po. Ayan. Sige, on ko lang yung aking pang pointer. Mamaya pa sila makakasali. Lalo na si Sir James. Ano yun nasa ibang bansa. Yung iba nating mga klase ay nasa ibang bansa sila. So iba-iba tayo ng time, yung ano ba yun? Region natin, di magkakaiba. Time, ano tawag doon? Kalimutan ko na yung time. Time zone po. Oh yes, thank you. Time zone, yes. Magkakaiba tayo. Ayan, so while waiting, i-discuss ko ng konti itong ating pag-uusapan, the kind of developers who clients and companies are looking for. So kasi ngayon, sa panahon natin ngayon ay dami nag-apply, di ba? I know na kayo din nag-try kayo mag-apply, then nahirapan kayo. May work kayong dalawa, no? Tama ba? Yes po. May work kayo. Tsaka yung iba nating mga kasama may mga work na sila. Of course, pagka ganun, is automatic nag-try tayo mag-apply, then natanggap tayo, at meron tayong competition na pinagdaanan yung iba sa atin, at yung iba naman sa atin, maaari ipinasok na lang, no? ng mga backer, kamag-anak, etc. Boss, hindi natin alam yung cases ng bawat isa. Pero isang masasabi natin na in real life, no, kapag ikaw kahit graduate ka ng IT, computer engineer, computer science, kahit graduate ka ng anumang related sa computer na mga bachelor, kahit may masteral pa, ang hirap talaga mag-apply as a developer, as a full stack, o anuman, junior, senior web dev. So, napakahirap talaga ng competition dyan. At malaking factor yung ating resume and then yung ating certificates. Malaking factor yan. Once na nakita ng client o kaya ng company, ng interviewer, na maganda at impressive yung ating resume, impressive, lalo na yung ating certificates, may chance na ma-interview tayo, no? So, i-screen muna nila, no? I-screen nila kung sino yung natawag natin qualified. Then unang-una titingnan diyan yung experience kung meron na. No, and kasunod diyan yung iyong mga trainings, kung ano yung mga, and then yung skills mo, kung ano yung mga alam mo na. So hahanapan ka din kung maaari ng mga samples, portfolio, websites na yung ginawa. So yan yung mga normal na ginagawa ng mga interviewer at saka yung mga nag-i-scan ng iyong biodata or resume o CV. So, isa sa mga dapat nating parang i-prepare ngayon, kung ang plano natin in the future ay lilipat tayo sa isang kumpanya or improve natin yung current position natin, is ano ba yung klase na dapat na maging tayo bilang developer. So, yan yung pinaka-title natin ngayon, the kind of developers who clients and companies are looking for. So, ano ba yung hinahanap ng isang naghahanap ng kagaya ng mga client, yan, ng mga kumpanya. So, ano yung hinahanap nila? So, ang isa sa mindset na ginagawa ko dyan pag ako yung nag-apply, so wala naman ako in-applyan na na-reject ako, no? Lahat halos noon pa, kahit nung mas bata ako. Na-develop ko yung mindset na ano ba yung hinahanap nila? So kapag ganun yung tanong, ano yung hinahanap nila? Pag sila ay nag-hiring, ano yung hinahanap nila? Nilalagay ko kaagad yung posisyon ko sa posisyon nila. Kung ako yung manager, kung ako yung nangangailangan,
ano yung hinahanap ko para sa ganitong posisyon, anong klase. Siyempre, unang-una, iniisip ko dati, dapat masipag. Yan, no? Normally, masipag, hindi pala absent. Yan, no? And then, maaasahan. Yan yung mga usual na ano natin, yung parang hinahanap natin pag mayroong mag-apply. And then, siya ba ay bukod sa qualified, magaling ba siya? No, magaling ba itong tao na to? Tapos kasunod nun, pag nakita ko sa resume niya, halimbawa kung ako yun, nilagay ko yung sarili ko sa interviewer or yung naghanap, kailangan makita ko siya ng personal. So, kailangan makita ka ng personal. Pagre-reporting ka, no? Pagre-reporting ko siya dito sa office o kaya kung saan man, para makita ko siya ng personal and then ma-interview. Yan, so papasok na yung interview, no? So, puntahin ka dahil impress siya sa yung resume. And then, pagharap niya, halimbawa, kung ako yung nilagay ko ulit yung sarili ko doon sa naghanap, pag dumating siya, anong una kong titingnan? Of course, yung itsura. No? Una, yung maganda ba siya, gwapo, no? Yan yung mga talagang realidad ng mundo, no? Pag nakita mong gwapo, maganda, ang kasunod na titingnan ko kung ako yung mag-interview or yun nga, is maayos ba siya sa sarili? Ang itsura niya, ano ba siya, presentable, no? Not necessarily mayaman or naka-suit o kaya naka-Americana o kaya kung ano man maganda yung damit. No, hindi necessaryong ganun. Pero kung yun ang suit mo at yun ang hinahanap na position, maganda, no? Kasi kung ang yung hinahanap na position is manager or something like medyo mataas yung position, no, kailangan formal yung damit mo, kailangan maayos yung damit mo. Kung ang hinahiring naman is driver, so dapat mukha kang driver. Baka mamaya naka-Amerikana ka rin, driver. Depende pa rin sa konteksto kung ang applyan mong, ang boss mo is mga, sabihin na natin, mga ambassador. So, kailangan maayos talaga yung damit mo. Tsaka mga high-ranking officials o kaya mga high profile na mga tao. So, dapat maayos talaga, formal lang suit mo. Pero kung driver ka, halimbawa, driver ay na-applyan ng simpleng ganito lang, hardware construction, ganito. So, simpleng polo shirt o kaya t-shirt na maayos. And then, ayun. So, pwede ka nang masabi ng interviewer, pwede na to. Magaling, marunong, may kumpleto sa dokumento, may experience. Pwede na ito i-try, no? So, normally, ganun yung sistema ng pag-apply. At ganun din ang ginagawa ko sa sarili ko. Pag ako mag-apply, ano yung hahanapin nila sa akin? At kapag napansin ko, nakalagay kasi sa mga post, dati kasi dyaryo, no, dyaryo dati. Wala yung internet pa hindi pa masyadong ano yan. Sa dyaryo, makikita mo na yung qualification, ganyan. Pag nakita mong at least 1 year experience, ganyan, related field, may chance na ako dyan. Sabi ko, may chance na ako dyan. Pwede ako mag-apply, mag-send ako ng resume. Pag nakalagay doon 2 years experience related to the job, related sa job na hinahanap, magpapasa pa rin ako, ilalagay ko 1 year lang. No? Kasi ang chance ko naman doon is yung picture ko. Once na nakita nila maayos, mukhang maayos to mukhang presentable. Kahit 1 year lang siya, i-consider natin. Kaya napapasama ako sa interview kahit na hindi talaga ako qualified. Pagdating sa experience, sa related field na yun. And then, yun na nga. Ganon, nag-start yung aking career. No, nag-work muna ako na hindi related sa IT, sa computer, hindi related. No, nandyan yung naging waiter ako, no, naging crew, no, sa fast food chain, no, mas bata ako, fast food chain, nandiyan nag-work ako sa Dunkin Donuts, sa Jollibee, ganyan. Yung mga college days ko yun Tapos naging waiter ako sa restaurant, mga Chinese restaurant kasi matangkad ako no. So diyan ako nag-apply at saka medyo mas mataas yung sahod diyan. So doon sa magitan ng pag-apply na yun, may natutunan na akong mindset na ano yung mangyayari sa akin in the future. Kung nahihirapan ako ngayon, yun yung naging naging idea ko dati. Kung nahihirapan ako ngayon, ang hirap kasi ng trabaho talaga, pag lalo na mga fast food, mga restaurant, may panahong talagang ang hirap, ang bigat.
may overtime pa yan, ang sakit sa katawan, no? Sakit na ng katawan mo, hindi ka pa nakakatulog maayos, kailangan mo na bumangon. And experience ko dyan, naglalakad ako, tulog, no? Kasi nag-aaral ako sa gabi. Nag-aaral ako ng college sa gabi, tapos sa araw, nag-work ako sa fast food chain, no? Sa Jollibee, yun nga. Then later, mga yung sa Siomai, Henlin, yan, nag-work din ako dyan. Tapos sa, Dunkin Donuts, no? Ayan, so, umuwi ako niyan na yung sapatos ko sira na, tapos tulog ako, natawid ako ng kalsada, binubusinahan na lang ako, dyan sa Makati, doon ako nag-work, no, sa Dunkin Donut. Then, naglalakad, tumatawid ako sa daan, binubusinahan ako, tulog na pala ako noon, mga ilang seconds akong tulog. So, ganun kahirap yon. Doon ko naisip na hindi ako pwedeng tumigil mag-aral ng college at hindi ako dapat umasa sa ituturo ng college. Dapat matutunan ko yung magiging technology sa future. So, kailangan makita ko saan pupunta itong ating industriya, no? So, parang doon ako nakaisip na mag-aral ako ng electronics, no? Mag-aral ako ng computer, ng programming, kasi available na yan nung time na yan. Although, oldies yung mga sistema pa, yung mga components na electronics, malalaki pa, no? So, wala pa yung yung cellphone dati, hindi pa ganun kauso yan, no? So, doon ko na-realize na may papupuntahan yung technology, kailangan ko sumabay. So, doon nag-start akong mag-aral ng electronics, then nag-aral ako ng computer. Ayan. So, hindi yun instant na isang year lang, lahat na yun. Hindi. Yan? Progressive. Yan, progressive. So, kung bakit ko ito nasi-share sa inyo, kasi nga yung aking dinidiscuss is yung ano yung hinahanap ng kliyente sa isang developer at ano yung hinahanap ng isang kumpanya sa isang developer. So, kung mag-apply tayo sa developer and hindi mo nilagay yung mindset mo doon sa mindset nila na ano yung kailangan nila sa company at ano yung nature ng business nila, ano yung nature ng kanilang services, pag wala kang idea doon, babagsak ka talaga sa interview. Kahit na maganda yung iyong resume, pero hindi ka related doon sa kanilang sinasabi, sa kanilang tinatanong, nakalagay sa iyong resume, marunong ka sa C#, sa Python, no? Marunong ka sa dito sa ating HTML, CSS, marunong ka sa Node.js, ganyan. Lagay mo na halos lahat dyan yung alam mo. I-assume natin na ang isang nag-apply marunong na doon. Ngayon, ano ang factor na ikaw ay matatanggap? Kasi sa totoo lang, yung mga nag-apply din na kagaya mo, nakasulat din sa kanilang resume. Marunong sila sa Node.js, JavaScript, kasi developer ang position na ina-applyan mo. Siyempre, mag-apply dyan, meron ding background sa development. No, sa web development, let's say software development, let's say WordPress. So, yan yung isa sa mga bagay na dapat nating matutunan. At bilang, tingnan natin, next na natin agad para matapos. No? At isa sa mga developer na kailangan na ma-develop natin sa ating sarili, habang inaayos natin yung ating future, at kagaya na nasabi ko kanina, hindi ito madali yan. Ito ay progressive. Unang-una, bilang developer, ang kailangan na isa sa mga characteristic mo, ikaw ay isang problem solver. Ilang beses natin ito na-discuss sa ating mga topics, and the same time sa course, binabanggit ko lagi yan, problem solver. At kung kayo ay nanonood sa mga dito sa ating mga vloggers sa YouTube, at sa Facebook, binabanggit din lang nila yan. Dapat ang isang developer, programmer, etc., software engineer ay dapat problem solver. Sa akin yun tumunog, sa silent ko lang. So, ano yung specific na pwede nating sabihin na tayo ay problem solver, sige nga, bigyan ko kayo ng chance na magbigay ng inyong idea. Ano ba yung problem solver? Can you share your message? O yung inyong idea? Ganon? Sige, share lang kayo. Okay lang. Wala naman tayong maling sagot. Don't worry. Si Nate, wala na namang mic to. Nate, may mic ka na?
Yan, ayan na si Nate. Sorry, Nate. Sige. Ayan, meron na pala eh. At your young age, Nate, sa iyong batang edad, palagay mo, paano ka masasabing problem solver? Nate. Daw. Wala ka na namang mic. Sira mic mo. Sige, pag-isipan mo yon, Nate, ha? Then, ano mo yun, parang iisipin mo, paano ka magiging problem solver. Halimbawa, just in case in the future, gusto mo mag-apply as a developer, paano ka magiging problem solver, no? So, dito sa screen, makikita natin, nakalagay dito, sinulat natin, all clients and companies always look for solution for their business problems. No, at yan ay isa sa mga requirements dyan para ikaw ay maging problem solver. Dapat meron kang technical knowledge, no? Meron kang knowledge sa technology, may knowledge ka sa programming languages, sa frameworks, may knowledge ka doon sa field na kung saan ay nag-a-apply ka. Kung yan ay software development, kung yan ay something like developing web apps, developing software o yung ating mga Windows application, no? So depende yan, no? Depende yan sa inyong problemang kakaharapin. That's why kapag sinabi tayong isang developer at yung hinahanap ng company na kung saan ay i-hire nila, bibigyan nila ng pera, susweldohan nila, ay ang hinahanap nila dyan ay talagang problem solver. So ano yung mga particular problem na pwedeng ipasolve sa'yo. So, maaring ang isipin natin, yan bang problem solving na yan is related sa mga away sa loob ng kumpanya, yung mga iringan, ganyan, batuan ng mga marites, no, yung mga marites, no, o kaya mga problem nila sa system, no, yan ba yung mga isosolve mo? No, maaring part yung system doon sa problem solving system. Pero ang talagang problem solver is yung business need. Yung kailangan ng business, yung need. Yung kailangan, no? Ako, hindi nyo yata kita yung aking sulat. Nakikita nyo ba yung sulat ko? Hindi, ano, sa screen? Wala po. Nako, oo. Yung need, no? Sa bagay, dito sa recording meron. So, hindi kasi siya hindi siya nakikita sa pag sinare natin yung tab. Pero yung specific dyan na sinulat ko is yung need, yung kailangan. So, sasabihin ni client, no, eto yung aming services, nag-offer kami ng ganitong products, gusto namin magkaroon ng isang website na kung saan ay pwedeng bilhin all around the world itong product na to na naka-integrate sa shipping. I-integrate natin dyan yung UPS, yung DHL kung meron pa, at lahat ng shipping companies i-integrate natin sa system. So kailangan once na umorder si client si customer na gusto niyang umorder ng specific product na meron kami, kaya mo bang gawin ang isang system na pag sila'y umorder, masiship sa kanila? Yan. So yan yung mga problema, no, na ilalahad sa iyo ng client o kaya ng kumpanya. So, isa sa mga advice natin, pag kayo ay mag-apply or nag-scout kayo ng isang magandang company na gusto niyo paglipatan, no? Gusto niyo lumipat doon kasi mas malaki yung offer, or nag-scout kayo kasi dahil nga yung iba sa atin career shifter at yung iba sa atin talaga ay gusto magka-work, lalo na foreign, bago ka magpasa ng resume, i-research muna kung ano ang kanilang nature ng kanilang services. Kung sila ba ay nagbebenta ng product, sila ba ay nasa real estate, no? Kung sila ba ay anumang services yung ino-offer nila, no? Nagpaparenta ba sila ng mga sasakyan, o kaya sila ba ay hotel o kaya restaurant? So dapat mag-research ka about that specific company at tingnan mo yung services nila. So, bakit kailangan gawin yon? Kasi once na ikaw ay nag-apply, ang ilalagay mo sa resume mo related sa kanila, no? Lalagay mo sa yung mga description, sa yung
sabihin natin cover letter, ilalagay mo doon na ikaw ay marunong, proficient in creating system for hotel and management system. Yeah, kasi yun ang related sa kanila, no? Pag ang inilagay mo, kunyari nag-apply ka lang, nakita mo si company, bigla kang nagpasa, ang nakalagay doon, ang ginagawa mo is more on mga product selling. Tapos iba, ang layo doon. Halimbawa, product selling ka na may shipping, ganito, may ganon. Or kaya login system, nag-create ka ng ganon. O kaya online calculator. Paborito ko na yung online calculator na yan. Tapos yung mga iba pang mga yung mga simple mahirap din yung mga projects sa online, no, gagawa ka ng simple games, ganyan, tic-tac-toe, yan, no. Mga interest calculator, ganyan, no? So, calculator pa rin. So, kapag yun ang nakalagay sa iyong resume, mga ganon, mga online calculator yung ginagawa mo, ganyan, simple website, hindi ka matatanggap as a developer kasi ang layo. So, yan ang isa sa mga advice na pwede kong sa inyong gawin. At yan ang isa sa mga hinahanap ng mga clients and ng mga kumpanya. Kung ano yung kumpanya na yon, i-research mo muna. Pag nakita mo yung post nila, meron nag-post at malakas na yung loob mo kasi may na-develop ka ng skills. So, i-research mo muna ano yung binibenta nila, anong services yung kanilang pinoprovide. And then sa interview, pwede kang magtanong. Kunyari, nakita sa iyong resume, related sa kanila yung mga ginawa, like sabihin natin hotel management o kaya restaurant, no, tapos may mga menu, tapos pwedeng mag-online reservation sila, bookings, etc., ganyan. So kapag yun ang nakita nila sa resume mo, marunong ka gumawa ng system na ganon, pwede kang magtanong during the interview, paano ba kayo mag-booking? Ayan, paano bang sistema ng booking ang kailangan nyo? So, nangyayari dyan sa interview, lalo na sa aking part, lalo na sa pag-create ng system o kaya mag-modify ng system nila, sila tinatanong ko kasi hindi ko alam kung anong inyong, because I want to know because, I have to have an idea. What framework are you using? Ganito. What do you want to modify? So, in other words, sila yung may kailangan eh. So, dapat may provide mo yon. Basta may pakita mo sa kanila na meron kang similar system na ginawa related sa kanila. That's why, bilang isang developer, kailangan marunong ka mag-solve ng problem. At hindi lang isang problema ang kaya mong i-solve. No, that's why dito sa Learn Computer Today, yung ating mga courses, kung papansin niyo sa under career path, medyo madami yan, frameworks. Though, yung iba hindi pa talaga na ipaplansya, hindi pa nailalagay because tinitingnan natin yung improvements ng panahon ngayon at the same time paano natin siya ituturo na magagamit natin in real world, no? Hindi pwedeng parang Udemy style, lagi ko sinasabi pa ulit-ulit, Udemy style na bigyan ko lang kayo ng course, bahala na kayo sa buhay nyo. Pag nagawa nyo yung simple project, okay na, tapos na. Hindi po ganun ang i-hire ng kampanya. Kung kayo may-ari, ako may-ari ng kumpanya, i-hire ko kayo, nakatapos lang kayo ng simple project, meron lang kayo one-page website o nakapag-create kayo ng simple calculator using Python o kaya tic-tac-toe, hangman, etc. Yan yung nagawa nyo, ilalagay nyo sa resume nyo, hindi ko kayo tatanggapin. At ganun din ang gagawin nyo. Kung ako mag-apply sa inyo, yun lang din nakalagay sa resume. Anong gagawin namin sa tic-tac-toe and resume, tic-tac-toe, calculator mo na nilagay mo sa resume mo? Wala yung impact sa aming company. Ang kailangan namin, ako na rin, nag-hire sila ng software developer. Ang kailangan namin ay point of sale. No, meron kami mga grocery, binibili pa namin yung system namin sa ibang. Tapos ang hirap nila kontakin, hindi nila ma-maintain, sira lagi ang system. Yan ang mga problema ng mga nasa merchandising, kunyari mga store, groceries. Yan, may system yan, no? So, pag tinanong ka, kaya mo bang gumawa ng isang system o modify mo yung system namin o kaya mag-create tayo ng bago kasi binabayaran namin yearly yun, inupahan namin. Mag-create tayo ng isang project similar sa ganitong system and then ito ay atin na, dito na sa kumpanya natin. So once na ganun ang tanong sa'yo at
nakagawa ka na ng similar system na hindi man large scale, small scale lang, maliliit lang, basta meron kang nailagay na mga products, and then na-integrate mo siya sa isang cashier, yung isang, ano bang tawag doon? No, na pwedeng touchscreen yung yung screen, o kaya meron kang machine doon. Once na nakapag-create ka ng ganon, nakakapag-produce siya na resibo, at merong system doon na nakikita yung overall sales, yung mga yung tawag dito, yung mga quantity ng mga products, no, yung kung merong sale, no, kung merong discounts, no. Pag nakagawa ka ng system na yon, kahit simple lang yung ginawa mo, makakagawa ka later on ng mas maganda kaysa sa ginawa mong simple, or may improve mo yon. At yan yung mga real world problems na hinahanap ng clients and companies. Hindi yung hangman, no? Hindi yung mga games na ginagawa natin sa Python, no? Hindi yan yun, no? So wala tayong pag-asa diyan kung yan lang yung ating gagawin. That's why dito sa atin sa Learn Computer Today, ito pa yung next, no? So iduloy ko muna to. Yung pangalawa na isa sa mga hinahanap, no, sa isang developer is a developer who can provide the system, ito nga binanggit ko, as the solution for a specific business problem. Ito nga sabi natin dito, the code is part of a system. Programming is coding. A system is comprised of many technologies. No, ano ibig sabihin natin dyan? So, pag ikaw ay nag-apply at tinanong ka kung kaya mo i-provide yon, kaya mo bang gawin to? So, yan yung tinatawag na system provider. No, kaya mo bang gawin yan? Kaya mo ba i-solve tong problem namin in relation to the products and services that we are offering? Gusto namin online na kami. Kasi ngayon, ang trending ngayon ay online. So, napakaraming ganyan ang linyahan sa business. No, ang dami kong nakausap na mga entrepreneur, meron iba, kooperatiba, no? So, gusto nila magkaroon sila ng online system, no? Na kung pwede ay mai-serve nila yung kanilang mga products or yung services nila, no? Ilalagay nila online. At pwedeng bilhin online using GCash, using Paymaya, o ano pa mga payment methods. So, once na tinanong ka, kaya mo bang gumawa nun, or familiar ka ba doon, at sinabi mo, actually, isa yan sa aking mga projects. No? Nakagawa na po ako ng ganyan system, full system, na online siya, nakapag-create na po ako dyan ng ganyan. Ang isang part na lang doon is yung ating payment method. Kasi kailangan kayo ay registered sa SEC, kailangan kayo ay mayroong documents, no? Mag-a-apply kayo sa isang bangko para sa inyong cooperative o company, and then integrate doon, bibigyan kayo ng API, no? API. So, sa ganung paraan, kapag ikaw nakita sa iyong resume, nakagawa ka ng similar system na kailangan sa kanila, at nabasa nila yon, nilagay mo sa unang-una, do marami kang projects na ginawa, marami kang mga system na nagawa na, pero unang-una nilagay mo yon kasi nag-research ka nga ng kanilang company, ng kanilang products na ino-offer at services. Nilagay mo number 1 yon. Tapos sa cover letter mo, yung iyong purpose, objective sa pag-apply mo is gusto mong ipakita sa kanila, gusto mong tumulong, gusto mo na maging part ka ng kumpanya in building a larger business or yung progress ng kanilang business by utilizing technology, no? In the field of the ganito, halimbawa web development, we are going to use something like PHP, or kaya sabihin na natin, gamitin natin is Laravel, o kaya sabihin mo na na React, no? So, kung ikaw ay mag-suggest, no, ng isang system, lalo na yung tech stack, yung technology behind, huwag ka magbibigay kagad ng eksakto. Kasi minsan, kapag nagsabi ka na, ay, gagawin po natin PHP, ganyan, gagawin natin React. And then, dumating na-hire ka na, tapos ang ginawa mo iba. Akala ko ba gagawin mo is, React? Bakit ba't iba na yan? Hindi na yata React yan, Laravel na, o something like that, o ka na, Angular. Ay, kasi sir, ito yung mas madali. Yung, patay ka ngayon dyan. So, pwede mo sabihin sa kanila na, titingnan natin yung best suited for this business, no? Yung problem natin sa business. Tingnan natin kung saan siya mas madali.
kung meron tayo idadagdag in the future na mga API, like yung sabihin na natin, idadagdag natin yung booking system, ticketing system, yung bibili ng ticket sa Philippine Airlines, tapos nasa system natin, diretso na sila doon, no? Meron na silang account sa atin, nasa atin na yung kanilang payments methods, then gusto nila mag-expand, kunyari magta-travel sila, gusto nila na sa website na rin natin gawin yon. So, pwede mo integrate yun. Kaya kapag ikaw ay nakafocus lang sa isang framework, tapos limited ka lang sa framework na yon, let's say, Laravel o kaya kung ano man yan, no, nandun ka lang, tapos yung ginagamit na system ng iba, malayo sa system mo, ikaw lang meron, tapos yung iba ginagamit, may hirapan ka niyan sa integration, no? So, magdadalawang system ka pa. So, mahirapan pa yung company nyo. Tapos, minsan mag-aaway ang mga system nyo dahil nag-update sila ng security. Tapos, yung sa'yo, hindi mo na-update, hindi mo nakikita yung ginagawa nila. So, magkakaroon kayo ng problema sa system. So, kaya dyan, hindi natin talaga i-fix dito sa Learn Computer Day. Hindi natin i-fix kung ano yung framework na dapat lang matutunan natin. That's why ang dami nating inopen na mga courses under your career path. No? And yun nga, yung coding, katulad ng binanggit ko dito, the code is part of a system. Ibig sabihin, yung ginagawa nating programming, coding, yan, CSS, HTML, part lang yan ng system. Pero hindi talaga yan yung kailangan ni client. Hindi niya kailangan ng HTML, CSS, hindi niya kailangan ng JavaScript, hindi niya kailangan ng PHP, ng Node.js, React, Vue.js, hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya ay system. Okay? So, dapat ninyong tatandaan yan. At naririnig ko lagi yan sa YouTube, maski sa Facebook, nakikinig talaga ako sa mga developers, no, na sinasabi nila, sila ay software engineer, computer engineer, lagi ko itong uulitin sa inyo. Kasi yan yung nagiging trend ngayon, no? At napapansin ko nga yan na ang trend ngayon, kung ano yung sikat na framework, lipatan doon ng mga estudyante, mga IT student, lipatan doon. No? At pag meron na uuso na naman na trend na bagong framework, lipatan ulit doon. No? At nagiging fanboy, ibig sabihin ng fanboy, is dedicated na, no? Kapag sinabing parang kotse, pag Honda lang. Kanya pag Toyota lang. Kasi ang kotse ko Toyota lang ako. Hindi pwede ganun. Later on, you will realize na hindi ikaw yung may kailangan ng system. Hindi ikaw. Kasi kung kailangan mo ng system, di gagawa ka. And then, pwede mong sabihin, ibenta mo ngayon. Sinong gagamit? Yun ang tanong. Kundi ikaw lang din. So, dapat kung mag-create ka ng system, gagamitin ng iba. At kapag kinreate mo yung system na yon, pwede mo integrate sa mga latest na mga framework na ginagamit ngayon, no? Pag sinabi mo latest, hindi ibig sabihin yung pag may bagong labas na framework o yung framework na sikat sa internet, yun, doon ka mag-aaral, tas yun na yung aaralin mo, mamasterin mo. Hindi, naluluma rin yan kasi katulad ng BDO at saka BPI. Yan, no, napansin ko yung kanilang banking system, magkaiba yan Sa BPI, ang masasabi ko, ang ganda ng system na ginagamit nila. Though hindi ko matrace kung anong ginagamit nila framework kasi at saka hindi ko tinatry kasi alam mo, magiging part ng hacking, no? And siyempre, yung database niya nakatago, secured yan. Ganun din sa BDO. Pero yung response time ng BDO at saka yung update niya talagang medyo mabagal, ang bilis ma-infiltrate, no? Ang dami ko ng mga reports na nababasa na infiltrate ang system nila. And then, meron akong BDO account, ilang beses hindi ko ma-access. Nag-update sila ng kanilang application, mobile application sa Play Store. Nung ako ay nag-update ng kanilang system na yon, hindi na ako makapasok. Ang dami kailangan na authentication na gagawin. Tapos kahit i-authenticate mo na napakaraming beses, hindi ka makapasok. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng review, 1 star lang. Bakit? Kaya nga ako kumuha ng bangko Kaya nga ako nagbangko dyan. Para ma-access ko kaagad yung aking pera. At magamit ko siya for online purposes. Hindi ko ma-access. So, ano silbi niyan? So, wala na ako ngayong BDO. That's the reason. BPI na lang, tsaka GCash yung ginagamit ko ngayon.
While dito sa BPI, nagbago rin sila ng system, binago nila yung system nila, in-upgrade nila yung system nila. Yung pangalawang download ko sa system nila, hindi ko alam paano gamitin. Sabi ko, bakit ganun? Ang hirap gamitin ito. Oh, and then, nag-update sila ulit. Doon, na-improve na. No? Yung pangalawang update nila, dami nagreklamo, kasama ako doon. Then, pangatlong update nila, I think, pangatlo na yun, nagamit ko na ng maayos. Tapos naintindihan ko na, mas madali na. Hindi kagaya nung pangalawang, hirap intindihan. Paano to? Ano yung hinahanap dito na authentication? Saan manggagaling yun? Ito nga yung cellphone ko, ito yung number ko. Yung email ko naman, walang dumadating na authentication. Paano yan? Paano gagamitin niya? So, yung problem na kailangan ma-access ng ating ng mga nagdi-deposit, dapat masolusyonan yon, no? Kung isang tao maglalagay, magpapatago ng pera sa isang bangko, dapat may access siya doon 24/7, no? Kapag ang nag-invest o nag-deposit, hindi niya ma-access within the day, hindi siya makapag-transact, hindi siya makabayad na kung ano dapat niyang bayaran, hindi niya makita yung kanyang latest statement of accounts, hindi ma-download yung kanyang history ng kanyang mga transaction. No? Pag wala yung ganun, kulang yun, patay. Yung bangko mawawalan ng mga depositor. And ang tapon ng sisi dyan ay nasa developer. Bakit ganyan yung ginawa nyo? Kasi yung manager, wala namang alam yan dyan. Wala ring alam yun nasa accounting, pati yung may-ari actually, yung corporation behind, no, yung mga corporation, yung maski na yung CEO, walang alam diyan. Kaya nung nagkaroon ng parang system failure doon sa BPI dati, BPI ata yun, o Metrobank. BPI nagkaroon sila ng technical issue, yung pera nila na halimbawa 1 million, na doble yun, naging 2 million. Parang ganon yung nangyari sa BPI. So doon nag-start na sila mag-maintain ng kanilang system, in-improve nila yung cybersecurity, pati yung mga parameters na kung saan hindi dapat magkamali ang system nila. Da-improve yun. No? So, yung coding, programming, part lang yun, maliit na part ng isang system. Paano maliit lang? Bakit sinasabi nating maliit? Although ang system ay buo yan, programming talaga yan, no? Coding, programming, no? Bakit sinasabi kong maliit lang? Kasi per line yan, may specific purpose ka per line. No? Pag sinabi nating system, included dyan yung cloud. No? Yung cloud, yung internet, yung linya ginagamit mo, yung wifi na ginagamit ng tao. Yan yung system, no? Pag sinabi mong system, hindi pwedeng naka-enclose lang siya sa program mo. No, pag sinabi may system akong ginawa, tapos pag tinignan mo puro code, sige pagganahin natin. Bakit hindi nagre-record, ba't walang database? So hindi yan system, no? Ang system ay dapat kompleto kung ano yung design sa kanya, at part ng system yung merong database. No, that's why we have MongoDB, MySQL, no, SQLite, no, napakaraming pwedeng i-save doon ang ating data o data ng business, no? So kailangan laging may database kasi doon may iwan ng records, no? At pagka magki-create ka ng system ay kailangan kompleto 'yan, no? Hindi pwedeng system code lang, programming lang. Yun lang 'yon. Magaling ka sa programming pero hindi mo kayang buuin yung system, so hindi ka pa rin system programmer. No? Yan. Diyan mo ma-distinguish ngayon kung ikaw ba ay programmer. No? Ano ka ba? Programmer? Hindi, developer ako. So magkaiba yun. Programmer sa developer. Ang developer, once na nagawa mo ang system, nagawa mo na siya, nagpa-function na siya, i-develop mo pa siya. That's why tinatawag tayong web developer, software developer, WordPress developer, software engineer, iba naman yun. Software engineer, do siya ay developer din, pero ang kanya naman is engineering, design, no, yung software cycle, no, life cycle niya, saan mag-start, anong klase. So, mas malawak ang scope ng software engineering kaysa sa developer. Software engineering is yung entire scope ng iyong entire scope ng system, ng lahat yan, no? Ikaw ang magdi-design. Sa developer naman, ikaw din ang designer, no? Ikaw din ang designer.
ikaw din na yung system na yan, paano gagamitin, lahat yan, sa'yo din yan. At ikaw din ang mag-i-engineer paano siya gagana. No, pero you are, nakastick ka sa isang specific na system. No, kapag nag-start ka, halimbawa, sa isang, gaya na sinabi ko, hotel and management system, yun yung company na mag-hire sa'yo, mag-stick ka doon. Unlike sa software engineer, pwede kang mag-create ng maraming mga system at pwede mo sila ibenta, no? Pwede mo sila ibenta o kaya magiging consultant ka and then sa'yo order ng ganong system, provide mo sa kanila, pero hindi ka part ng kanilang mga empleyado. No? Hindi ka gaya ng web developer, software developer, WordPress developer, suswelduhan ka niyan, no? Ng client, pwedeng swelduhan ka and then pwede ring i-absorb ka sa company, home base, no? So, ganyan yun, no? Once na tayo mag-apply, is kailangan alam natin yan. At dito nga sa baba, nilagay ko dito, Learn Computer Today has integrated real-world problems to our career path. No, bakit ko nilagay ito dito? Actually, yung ating learning dito sa Learn Computer Today, hindi siya nanatili sa ganyan lang, nilalagay natin sa ating learning yung mga real world problems. Dati ang ino-offer lang natin real world projects. Okay? Kapag meron tayong isang course, may magagawa tayong mga projects doon sa course na yun, like web developers course, no? At yung iba pa nating mga courses, lagi kayong may pinapasang project. Ang napansin ko lang is talagang pag natapos ninyo yung project, tapos na. So ngayon, i-integrate natin ngayon. Hindi pa nakikita sa website pero ginagawa ko na siya. I-integrate natin yung real world problems. So nakalagay doon, halimbawa sa full stack, sa inyong mga full stack, alam ko mapapanood nyo ito. No, maglalagay ako doon ng, let's say, hotel and management system. Tapos ilalagay ko doon yung parameters, yung mga kailangan, ipoprovide nyo. Ngayon, ang tanong, tuturo ko ba yung kung paano? Well, yan nga yung problem eh. So, meron tayong isang approach na problem-based approach, hindi solution-based, no? Pag sinabi mo kasing solution-based, ibibigay ko sa inyo yung solution, tapos magkaka-idea kayo, which is kasama yon sa ating training. Pero ngayon, is problem-based. Ibig sabihin, bahala ka na kung paano mo gagawin alongside with the tools na meron tayo ngayon. So, ibig sabihin, kunyari, katulad nun, hotel and management system. So, may booking yan. And then, meron yang, may mga, pag hotel yan, papakita mo yung mga rooms. No? Meron yang display ng room, meron yang virtual tour, no, meron yang mga special features, amenities, no. Gagawa ka ng website kung kung yan ang iyong project, hotel and management system. Gagawa ka ng website, andyan yung mga virtual tour, nandyan yung mga places and rooms, no. Papakita mo yan, i-display mo yan sa iyong system. And then pag gusto nila mag-book, may lalabas na calendar, then magse-select sila ng calendar na kung kailan sila magbo-book, and then pwede nila bayaran online. Kapag hindi available yung room na yon, makikita nila na not available on this specific date. Parehong-pareho yan sa system ng mga ticket system. Yung pag ikaw ay, halimbawa, pupunta ka sa probinsya o kaya pupunta ka sa ibang bansa, pag gumamit ka ng online system na may ticketing system, makikita sa system na yung date na yon, hindi na available yung flight, puno na, ganyan. O kaya yung seat availability, taken na, o kaya ganon, yung price niya, o ganito, ganyan, no, magkano yung specific price habang lumalapit yung flight, nagmamahal ang ticket, habang malayo pa, mura. So, paano mo gagawin yun, no? Hindi pwedeng isa-isa mo yung i-edit, hindi. No? So, kailangan mo siya i-program, yung system na yon na habang malayo pa yung date, ganito yung kanyang starting price. Habang lumalapit, nababawasan yung days, lumalapit dun sa target date, nagdadagdag ng price. So, yan ay programming, yan ay coding, programming, at yan ay naka-built-in sa system na gagawin mo. So, yung ganong real-world problems, no, pwede tayong mag-start muna sa basic, simple website with information, no, yung mga ganyan na
contact information, no, subscription, yeah, website with blogs, no, mga blogging website, no. And then pwede ring profile website, kung halimbawa sa isang sikat na artista, no. Pwede mo siyang gawa ng website na sikat na artista, fan page, no, fan website, no, kung saan lahat ng mga memorabilia sa kanya. Kaya lang iwasan nyo pag online. Huwag pala, hindi pala pwede. Kasi meron niyang copyright claim, no? Huwag yon. Siguro yung mga pwede nyong makita for free na mga pictures, na mga free na hindi copyrighted. So, pwedeng gano'n. So, mag-i-start tayo doon. Ituturo ko naman yung problems doon, no? Ano yung mga problems. And then, halimbawa, later on, sa software development, yun nga, point of sale, no, yung mga ganyang klase, accounting, tawag dito, yung parang system, and then library, no, gagawa ka ng library system na merong Python, no, gamitin mo Python, pwedeng C#, no, na kung saan pwedeng gamitin sa library na pag merong available na books, i-search lang doon, lalabas, nasa anong siya, shelf, no, tapos yung kanyang ISBN ba yon, yung number ng book, no, sino author, yung mga ganyan, no. Kasi yan, once na develop ninyo, and then gusto niyo ibenta later, kayo gumawa. Pwede niyo ibenta later. Pwede niyo siya ipa-copyright or sabihin na natin kung ano man yung system na yon, ibebenta niyo siya later. So pagkakakitaan niyo yun passive, no, passive income yon. No, yan yung sinasabi nating system provider. Kapag ikaw ay nag-apply, no, kailangan alam mo na, meron ka ng idea at nagawa mo na sa sa sarili mo yung mga system na pwede mong i-suggest sa kanila at i-provide, no? At yan yung nangyayari kapag halimbawa gusto mo rin maging tawag dito, yung tumulong sa mga gagraduate ng college, no, sa masteral, sa bachelor, gagawa halimbawa ng system, no. Pag marunong ka nun, hindi ka mawawala ng work. Gagawa ka lang ng simpleng website. I-register mo lang sa DTI yung iyong company o sabihin mo na ikaw lang may-ari, no. And then maglagay ka doon mga thesis, mga ganito, research, ganyan, system, ganyan. Tapos ilagay mo doon yung lahat ng legal papers, no, legal work mo, and then maglagay ka doon ng mga yung nasa batas dapat, ha, hindi yung mangungopya lang tayo ng code, something like that. Ngayon kikita ka na per thesis 30,000, no, 40,000, 50,000, depende yan sa klase, no. At ang maganda doon, kung nagawa mo na, madali na at makakausap mo ng maayos yung mga businesses, clients, no. So yan ang dapat yung i-focus, no, yung pag-create talaga ng system. Hindi lamang basta coding, no? So isasama natin yan sa ating learning. Dapat ay makakreate kayo ng system. So kayo din ang magiging system designer, of course. Siyempre, kung kayo ang gagawa ng system, dapat sa inyo magmumula paano i-design si system, ganyan, ano yung idea. So pwede kayo gumamit ng halimbawa ng Photoshop, no, ano interface niya. Ayan, no. And then once na nabubuo ninyo yung system na yun, nagagawa niyo na, is ipa-test nyo. Yung tinatawag nating beta testing, online na siya, no. Pero under beta testing, hahanap kayo ng mga halimbawa 100 katao. Ipapakita nyo sa kanila yung application o yung web apps o yung software. Papagamit nyo. No? Wala kayong ibibigay na idea. Basta ipapagamit nyo lang. No? Pwedeng kung siya ay mobile app or sabihin na natin browser-based or sabihin na natin nakalagay siya sa computer. So ipagamit mo. Mga ilang araw paggamit mo or saglit lang 10 minutes to 30 minutes paggamit mo yung system na ginawa mo. And then, pag sinabi niya, mahirap gamitin. No? Huwag mo sabihin na ikaw gumawa. Basta sabihin mo, pakicheck mo nga. Ano masasabi mo dito sa ginawa na to? No? Para makuha mo yung actual na feedback niya. Kasi pag sinabi mo, friend, tol, pare, pa-check nga to pare itong ginawa ko system kung maganda. Siyempre, pare ka Kung pare ka, sabihin sa'yo ng kumpare mo, pare, maganda to. Ang husay ng kulay, ang ganda. Pero sa isip niya, mukhang sapin-sapin, mukhang suman, o ano. Isipin niya, ang pangit, no?
Siyempre kung pare ka, kaibigan ka, tol ka, sabi niya, tol, ang ganda. Ang husay niyan, tol. Lupit mo, tol. Programmer ka na talaga. Developer ka pa. Husay mo, tol. Ayos yan. Tuloy mo lang yan, no? Pero pag sinabi mo, tol, meron ako nakitang system. Ito, tinetesting ko nga. Ano palagay mo, tol? Ano kaya? Pwede na kaya to? Palagay mo. Tatanungin ka, sino ba gumawa niyan? Basta, tol. Basta yan system na papakita ko sa'yo, ano ba masasabi natin dito? Kasi parang tingin ko, nakapangitan ako eh. Siraan mo na kagad yung sarili mo, no? Sabihin mo sa kanya, parang ang pangit nitong gawa na to. Tapos siya naman, hahanap siya ng kapangitan ng gawa mo. Yun ang maganda. Ang dapat makita, yung pangit. Sabi niya, alam mo, tol, ang pangit ng kulay ang gawa. Diyan ngayon lalabas yung totoo. Alam mo, tol, pati to, pag pinipindot mo ay gumana. Sino ba gumawa niya? Oo nga tol, ganun nga. Mo tol, sasabihin ko dun sa gumawa na pangit yung gawa niya. Tapos later on, sasabihin niya, ikaw yata gumawa niyan eh. O tol, ako nga gumawa, pangit. Sabi niya, tol, pasensya ka na. Sorry, kasi nagsabi lang naman ako. Pasensya ka na. Okay lang yun. Yun nga, kailangan natin eh. Kailangan yung real feedback. Hindi dahil sa tropa natin ng isang tao, no? So, ikaw yung magdi-design ng system. Tapos, papatest mo siya. Siyempre, applyan mo yan ng creativity, no? Yung kailangan siya appealing, no? Yung appealing, ibig sabihin nun, nakakamagandang tingnan, no? Maayos gamitin. No, yan yung reason kung bakit ang games ay nakaka-addict, no? Kung meron sa inyong gamer, nag-games ngayon, ang lahat ng games at lahat ng application, sabihin na natin, lahat ng application, lahat ng bagay na software, dinesign niyan para tayo ay maging addict, no? Huwag nating mawala yung context hindi addict sa droga o ano. Ginawa yan para balik-balikan. Kapag ang games gumawa ng ang isang company o isang tao gumawa siya ng game. Tapos isang beses lang nilaro, hindi na bumalik, hindi siya kikita doon, sayang effort niya. So, ang ginagawa ng mga game designers, no, mga game developers, ginagawa nila yung algorithm na maganda sa atin na simple lang gamitin, pindot-pindot ka lang, tapos talon-talong ka lang, tapos may bomba, ganyan, yung COD, PUBG, talon-talong ka lang, lakad-lakad ka lang, no, tapos makakapagpalit ka ng damit, bibili ka ng damit, etc. Tapos meron kang baril na mamasterin mo lang paano gamitin, o kaya meron kang mga espada o something ganyan, no, tools, mga magics, no, yung nako-collect mo kapag nagko-quest ka, meron ka nakukuhang reward. Dinesign yan para maging addictive tayo, no? Ganun ang gagawin din natin later on sa mga system. Kapag ang system ni client hindi na binabalikan ng customer niya, may problema ang system, no? Kapag ang customer laging bumibili, parang Shopee, yan. Parang Lazada, pansinin nyo, once na kayo ay nag-start mag-order dyan as successful, natanggap nyo si item at maganda siya, nakapagbigay kayo ng review, and then may makikita kayo, may recommendation na lalabas, no? Nagiging addictive na yung gumagamit noon. At ganun talaga ang design ng lahat ng software. Maski na yung si Facebook, kung bakit yung Facebook napakadaming mga babae na kagaganda, kasi sexy, at yung mga andamit nila kulang na lamang mapitas, matanggal yung mga ang tawag doon, spaghetti ba yun, na kapag konting kilos inaantay mo malaglag yung mga cover. Hinayaan ni Facebook yun para maging addict tayo sa Facebook. At ganoon din sa YouTube, na once na nag-scroll ka ng mga interesting videos, mapapansin mo sa gilid may lumalabas na mga suggestion, no, para mag-stay tayo sa YouTube, hindi tayo umalis. Kaya pansinin mo, walang naging successful na kalaban tong si YouTube. May lumalaban sa kanya Vimeo, tapos meron pang isa Ryu yata yun. Yung sa Russia naman, parang YouTube yun pero Russia ang gumawa. And then meron din sa Bilibili, parang gano'n, yung mga parang mga website na kung saan pwede kang manood ng YouTube. Pero still, tong YouTube ay number 1. Kasi nga, siya, free platform.
no, na pwede kang mag-upload. At ito namang si YouTube, ang kanyang strength is yung algorithm niya. Na kapag mayroong taong interesado sa mga sexing babae o kaya mga kotse, mga eroplano, yan, pag may nag-scroll na ganyan related ang searches, lalabas na ngayon yung lahat ng ibang mga related na videos dun sa yung researches. At ma-addict na ng ma-addict. So, lahat ng yung software na yan, dinesign yan to be addictive, no? Maging addictive yung gagamit. At ganun din, kung magkikreate tayo ng software, dapat babalik yung customer, no? Yan. Yan yung isa sa mga online, ha? Online yan. Part yan ng marketing. Kapag ang customer mo hindi na bumalik, may problem, no? Hindi kikita ang kumpanya. So part yan yon. So wag naman sana ma-take out of context yung sinasabi kong addictive, no? Pero yan yung part ng user experience, no? At hindi yan na ituturo basta-basta sa labas ng kung sino man. Is kailangan bumalik si customer kasi hindi na siya bibili, ganun lang kadali, no? Ganun din ang games. No, hindi na siya lalaruin. No, meron akong mga games na nilaro kasi nga gamer ako ever since bata pa ako. Isang beses ko lang nilaro, wala na, no? May mga games ako nilaro na gano'n. Isang pasada lang, ayoko na, no? So, that's why may mga series yan. COD 1, COD 2, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Meron niyang mga series. Bakit? Para bumili ang mga tao. At yung kanilang trabaho bilang game developer, magpatuloy, no? So, mapapansin niyo yan, yung mga game developers. Pag natapos nila isang game, gagawa sila ng game, kasi doon sila nabubuhay at yun yung kanilang role sa ating mundo. At ganun din yung ibang developers, no? So, ang tanong lang saan ka doon, no? At ano yung magiging yung role mo sa technology. So, yun nga, lagi ko sinasabi, kapag mag-create tayo ng something na system, ito ay nakakasolve sa problema ng business o ng client, no? At mag-earn ng profit. mag-earn ng profit, no? Yung tawag dyan, yung business. Kasi pag hindi kumikita yung business, mamamatay si business, no? At pag namatay si business, wala kang sweldo, wala kang work. Though meron kang experience. No? At speaking of experience, sige, mamaya na lang. Ito, no? So, number 4 is system development o system developer. Kapag ikaw ay developer, dapat you are able to develop a system. Hindi lang developer kasi marunong tayo mag-code, marunong tayo sa programming, marunong tayo sa Python, marunong tayo front-end, back-end. Hindi yun ang pagiging developer. Front-end, back-end developer, ganon. Hindi yun. Ibig sabihin ng developer, you are a system developer. Whether you are front-end or you are assigned sa back-end, no, ang ginagawa mo is a real system. No? Hindi tayo naging developer kasi naggawa lang tayo ng simple project o kaya mabigat na project gumawa tayo. Ginawa natin halimbawa full stack, gumamit tayo ng tinatawag nating MERN, MongoDB, ExpressJS, no, tas React.js, Node. Ganyan, gumawa tayong project using MERN, no? O kaya yung Laravel View, yan, marami stack yan Nakagawa tayong project, developer na ako, no? Pwede mo sabihin naman yun. Pero yung system, pag sinabi mo developer ka na, sabihin natin, level ng professional, business developer, WordPress, sabihin na natin, kahit WordPress lang, no? Sabihin na natin, kasi minamalit yan ng marami, no? Pag sinabing WordPress developer, dali-dali niya, drag and drop lang yan, no? Well, pagka magaling ka sa WordPress, kaya mong gumawa ng hotel management system na hindi mo kailangan isulat lahat ng code. No? Ang isusulat mo lang, ang gagawin mo lang is yung part ng integration ng booking, ganyan. Yan yung mga i-customize mo dyan. No? So, ipapasok mo rin yung API ng GCash, ganyan. And then yung mga custom design ng halimbawa ng user account, no? Ano yung dapat makita nila doon, no? So, ang WordPress, maganda siya sa automation at sa rapid deployment ng website, no? Pero limited lang siya sa mga based lang doon sa kanyang core,
No, kung ano yung core niya, PHP yon, MySQL, hindi ka pwede lumabas doon. Pag may integrate ka doon, Python, etc., ganyan, pwede siya magka-problem. No? Ang kagandahan lang sa WordPress development, WordPress developer as a professional, is maraming small, medium enterprise. No? Yung mga maliliit na nag-i-startup pa lang sila sa pagtitinda online, no? Mga product and services. At yung budget nila maliit lang, 30K lang, 45K, 50K. So, pwede ka mag-start using WordPress. No? Pero, kapag lumalaki na yung kanyang business at gusto niya ng something mas robust at yung sila lang yung meron, so hindi mo pwedeng gamitin yung WordPress. Kailangan mo mag-create talaga ng specially made system para sa kanila, no? Na sila lang ang meron. Okay? So, lagi mong titingnan, pag nag-develop tayo ng system, pag tayo ay hinire o kaya planning to be hired, no, i-hire ka, kasama sa interview mo, i-interviewin ka, ano yung nakikita mo sa company, paano ka matutulungan ng company, paano ka makakatulong sa company, yan, part ng interview yan. So, pwede mo sabihin na pwede ko pong ma-boost yung income or gain of profit ng company by developing mga system na pwede natin integrate sa existing, pwede tayong mag-isip ng iba pang mga bagay o improve natin, no? Gumamit tayo ng better algorithm, better ways, no? Ma-improve yung ating services. I-create tayo ng CRM, customer related management. Tama ba yung aking sinabi? Tingnan natin, CRM meaning kasi ang daming customer relationship management nga. Okay, customer relationship management na kung saan ay doon papasok lahat ng mga support, no? And then sa mga marketing, pwede rin doon customer relationship management. And then iba pa yung ticketing, no? Gagawa tayo ng ticketing system na pag may reklamo sila, bigyan natin sila ng ticket para malaman natin pagkakasunod-sunod which is ginagamit sa madalas sa mga itong BPO, no, yung mga nasa, ano bang tawag diyan, call center, no, gumagamit sila niyan. So, pwede kang mag-create niyan para sa specific company. And then, marami pa, project management system. Ang dami mo pwedeng gawin pag ikaw ay marunong talaga sa web development, software development. No? At dapat, yun nga, ang goal natin sa Learn Computer Today, hindi lamang kayo maging programmer. Actually, yung programmer ay isang part lang. Programming ay isang part lang ng system, no? Marami yan, malaki yan, may cloud pa yan, may cloud computing pa, no? At ay sasama natin yan sa learning natin, yung cloud computing para natin utilize yung cloud computing, no? Yung microservices, serverless, yung mga serverless na mga services, and then marami yan, So, hindi lang siya programming, no? Kaya dapat ma-realize nyo na yung ginagawa nyo ngayon, nag-aaral kayo ng code, nag-aaral kayo ng basics ng mga code, mag-stick kayo dyan. Kasi dyan, yan ang gagamitin natin. At the same time, hindi tayo mananatili dyan. Kasi once na kayo ay naging developer, system developer, lalo na kung kayo ay naging software engineer, no, tataas yung inyong level at hindi na kayo yung magiging programmer. Just like what happened to Bill Gates, tsaka to si Elon Musk, no? So sila nag-start sila as programmer, nag-program sila ng kanilang system, na-develop nila yun. Pero pagkatapos noon, nung nabenta ni Elon Musk yung kanyang PayPal, no? Hindi siya naging programmer pa rin. Hindi siya gumawa ng bago. Kundi, inisip niya yung iba pang mas makakatulong sa mga tao. At yan, tinatag niya yung Tesla, boring company, and then yung ngayon, SpaceX. Pero siya ba yung programmer doon? Hindi. No? So, alam niya yung programming, alam niya yung tech stack, alam niya yung JavaScript, alam niya yung lahat sa programming, kaya madali niyang i-architect, i-design ang isang system kasi alam niya, dito, JavaScript tayo, gamitin natin dyan. Ganito, siguro, best dyan ay C++. Hindi, gawin natin ganito. Ngayon, mag-hire siya ng sino magaling dyan, programmer, C#, C#, C++, etc. Yan, mag-hire tayo. Yan yung tinatawag na software engineering na hindi na ikaw kailangan mag-code. Pero alam mo yung code. Pwede ka rin tawaging developer
na ikaw nagde-develop ng system pero hindi ikaw yung nagko-code. Pero alam mo yung code. Magkaiba kasi yung sinasabi ng iba na developer po ako pero hindi ako marunong mag-code. No, medyo alanganin yun. Pag sinabi mo, I'm a software engineer pero hindi ako marunong sa programming, delikado yun. Paano mo i-engineer ang isang software hindi ka pala marunong sa yung mga bagay sa programming kasi i-design mo nga eh. So kapag kung hindi mo alam kung paano ano ang gagamitin mong programming language, mahihirapan yung mismo under mo. Pag sinabi mo gamitin natin diyan JavaScript, yung programmer, mahirap sir gawin yan sa JavaScript. Hindi, ako ang engineer dito, ako ang developer. Gawin mo sa Java yan. Sir, ito yung web application Paano gagawin natin Java dito? Medyo mahirap to integrate sa ibang ano. Hindi, ako masusunod. Ako engineer. O away na lang tayo, tanggalin kita. No? So, hindi na yun healthy para sa company. No? So, kailangan pag ikaw, ang goal mo is maging software engineer, ay dapat alam mo kung ano yung mga programming languages at alam mo paano sila implement no, at nakapag-deploy ka na ng mga system using that particular programming language. Yan yung pinaka-goal natin dito. Sadly, nakakalungkot kasi may mga nag-enroll no? Dito sa Learn Computer Today, nag-enroll sila, very enthusiastic sila nung una and hinahanap nila yung mga code, yung mga learning no? So, natatapos nila. Kasi pagkatapos nila, hindi na nila inuulit. No? So, medyo sa part na yun, nalulungkot ako. Though, inuulit ko sa kanila na ulitin mo, practicein mo. Kaya mo na bang mag-code using your... Opo, marunong na ako. So, bandang huli, hindi na nagpatuloy kasi iniisip nila, magaling na sila. Kung magaling na sila, dapat may work na sila ngayon. Dapat ay na sila, developer na. No? So, yan ang dapat nyong tingnan. No? Kasi ako, medyo matagal na ako sa IT world. Nakausap ko na in person yung mga IT talaga, graduate ng IT, nag-work as IT, no, nakakausap ko 'yan. No, may mga IT, no, hindi ko naman nilalahat at hindi ko sila sisiraan, no. Wala namang point para siraan sila, no. May mga IT na palipat-lipat ng work. So, sabi ko, bakit ka palipat-lipat, bro? 'Di ba? Galing ka doon, tapos bakit lumipat ka doon? Sabi nila, ayoko doon eh. Ayoko yung style doon, ayoko doon. Tsaka parang hirap makisama doon. Ganun ba? Okay. So, kaya ka lumipat. Oh. So, diyan papasok ngayon, kapag ako yung mag-interview sa isang IT developer, sabihin na natin kung anong position related sa development. Pagka in-interview siya, okay, saan ka galing na company? Ganito, galing po ako sir sa ganitong kumpanya, ganyan. Ilang taong ka doon? Maikli lang, 5 months, 6 months, ganun lang sir, 8 months. Ay, ba't ka umalis? Kasi sir, medyo maliit yung sweldo, ganyan. Kasi sir, yung mga tao is hindi ako kasundo, ganun, maraming marites. Ganun ba? O sige, ganito na lang, tawagan kita, no? Andito naman yung number mo pakisulat mo yung number mo, email. Tama ba? O sige, chat kita or, hindi, i-email kita or tawagan kita kapag mayroon ng, pag-approve na, no, sa aming management. Ikaw mga So, hindi ko na siya tatawagan. Bakit? No, maaaring itanong nung, ba't mo ako hindi tinawagan? Palipat-lipat ka ng work, no? Kung ikaw talagang magaling na IT, ikaw ay developer, well, nagde-develop ka dapat, 'di ba? Kung may marites sa inyong kumpanya, minamarites ka, hindi naman yun ang pinasok mo dun eh. Bakit? Nung pumasok ka ba doon, ikaw ang taga-filter ng mga news, fake news, mga marites doon, yung ba trabaho mo? Hindi, di ba? Mag-develop ng system. Develop mo si system. Ngayon, pag sa simula pa lang, nakita mo sobrang liit ng sweldo, developer ka pero sweldo mo 15,000, sabihin mo na, sorry sir, I'm a developer and gusto kong i-hone pa yung skills ko, gusto ko may apply lahat ng natutunan ko dito and yung mga past projects ko, i-apply ko dito and i-develop pa yung system ninyo, makakreate tayo ng mga bagong o ng mga systems na makakatulong sa kumpanya, pero maliit yan, sir. Ganito ang mangyayari dyan, sir. Gagawa ko kayo ng system, ayusin ko system nyo, pero hindi ako magtatagal. Mas magandang sabihin mong ganon. Kasi, bakit? Sir, kasi maliit yan. Pamasahe ko, sir, medyo malayo ako, ganito, ganyan. Okay lang, sir, kung hindi nyo ma-hire. Pero masasabi ko, sir, kaya kong gawin yung system nyo
kaya kong ayusin yan, and then you can try me muna sa loob ng siguro 6 months, ganyan. Tingnan ninyo kung pwede ako sa job. And then, eto po yung hinihingi ko sanang price. Magkano ba? Sige, pwede tayong mag-start sa 35K, ganyan, 40. Ay, hindi namin kaya yan. Pag ano, wag ka na pumasok. Bakit? Kasi, pagpasok mo doon, 15,000 lang. Kasi nga, kailangan mo sabihin mo na ng experience o kaya pampabuhay ng pamilya mo. Papasok ka doon. Ay, pwede mo tanggapin yun, pero dapat sabihin mo sa kanila na, Sir, hindi ako magtatagal dito ha. Dapat malinaw yon. Kasi maliit ang sweldo. Dapat malinaw yon. So, that's why, yung gagawin mong system sa kanila, pag-create mo ng system, pwede mo sabihin sa kanila na, Sir, eto na, hanggang dito na lang ako kasi mag-a-apply ako sa iba. So, hindi sila magagalit, no? And then, pag nakita nila maganda yung gawa mo, magkano ulit yung hinihingi mo? 35 sana, sir, starting. Then, year after year, mag-increase tayo. Okay lang naman yun. O, sige, kunin ka na namin kasi nakita namin system na ginawa mo. Sige. O, hindi mo na kailangan lumipat ng kumpanya. Kasi, kapag ang reason mo bakit ka lilipat, maliit ang sweldo, iiwanan mo yung system, masisira yung business nila. Pwede ka pang kasuhan, pwede ka may demanda, no? So, isa sa mga hinahanap ng client tsaka ng kumpanya, yung reliability and assurance. Na kapag ikaw ay hiner nila, hindi mo sila iiwan, no? Kasi pag iniwan mo sila, sino nakakaalam ng system, ikaw nga nag-design. No? Ay yung ginagawa ng iba, which is nakakalungkot, mga IT din sila, yung iba, no? Kinukuha nila yung system, no? Inaalis nila sa system ng kumpanya yung system kasi kanya daw yun, siya gumawa, mali yun. Nung ikaw ay nag-apply, meron na understanding, ikaw ay magtatrabaho doon. Lahat ng gawin mo, kanila yun. Kasi ikaw nga nagtatrabaho eh. Maliban lang, kung ang usapan ninyo is yung project, papagawa sa'yo, bibilin sa'yo si project, babayaran sa'yo, ibibigay mo sa kanila si project. Pwede yun. Ngayon, kung kukunin mo tong system, and then sasabihin mo sa'yo, tapos sasabihin mo, nirentahan lang nila, madedemanda ka dyan. Kasi, hiner ka nga eh. Kapag sinabi mong hiner, para bang nag-design ka ng, halimbawa, sabihin na natin, nag-create ka ng, halimbawa, kotse, ikaw yung designer ng kotse, and then, nagtatrabaho ka doon, dinesign mo yung kotse na yun, ikaw ang designer. Nung umalis ka, kukunin mo yung kotse, hindi, ako nag-design yan eh. Aalis na ako, kukunin ko lahat ng models na yan. Yung design na yan, dapat patented yan, dapat sa akin, ipapatent ko yan. Hindi, nakalagay na nga sa kanilang brand yun eh, model nila. O di ikaw lalawas na nagsisinungaling kasi brand nila yon, model nila yon, nag-resign ka. Ganun din sa bilang isang developer. No? Ano man ang gawin mo sa loob ng company, nag-agree ka, kung meron ka ng, let's say, contract, o kaya na-hired ka na by spoken words, sinabi sa'yo, okay, you're hired. Kasi ganyan sa Amerika eh. Hindi na yung kailangan yung mga sulat-sulat. Pag sinabi niya, sige, hired ka na, mag-start ka na bukas. Ganun yon sa Amerika, no? Ibang bansa. Pag sinabi niya, you're fired, no? Ay kundi mo na yung gamit mo kasi fired na yon. Hindi mo na kailangan dumaan sa proseso kagaya dito sa Pilipinas. Dadaan ka pa sa parang psychological ganito ganyan, assess ka pa, etc. Tapos saka sasabihin sa'yo na eto lang yung makukuha mo sa kumpanya, ganun. No? So, wag nating ilagay sa mindset natin, wag tayong magkaroon ng mindset na saglit lang ako dito. Hindi. No, once na ikaw ay mag-apply, tingnan mo yung sweldo, tingnan mo muna yung kaya mong gawin. Kasi kung wala kang alam, wala pa tayong alam, nag-apply tayo, pwede naman yun. Pero kung magkano yung offer, tanggapin mo. No? And yun lang, pag pumasok ka doon, hanggang doon lang yung iyong pwede maging posisyon kasi nga wala ka pang gaanong alam. Ang pwede ko i-suggest sa inyo, kagaya ng ginawa ko rin dati, nag-work din ako, kagaya nung sinabi ko ng first part ng ng topic na to. Nag-work ako as sabihin na natin, sa restaurant, no? Nag-work ako as waiter, nag-work ako sa kung ano man na work na available para lang meron ako ma-produce, no? Para sa akin family, para sa akin, no? Para ako ay mabuhay, no? At yung mga kailangan ko suportahan ay mabuhay din. No, kaya ako nag-work. Pero hindi yung goal ko. Kaya pwede akong umalis anytime, no?
So, gano'n ang ginawa ko nung ako ay nag-aaral kung saan malapit sa school, doon ako lumilipat. Kasi para tipid sa pamasahe. No? So, kung saan, katulad sa Makati, nag-aaral ako dyan, University of Makati, lumipat ako malapit dyan. Tapos, working student ako, sa gabi ako nag-aaral sa college, then sa araw nag-work ako, no? So, hindi ko yun tinigil kasi alam ko, meron na talaga akong plano na in the future, sasabayan ko yung technology, ganyan. And then, nag-aaral ako ng programming, no, panahon namin. And hanggang nag-start ako sa web development, sa computer, ganyan. Meron akong job, no? And nag-games din ako, no? So, kailangan mo i-balance yan. Kasi pag naiwan yung isa, nag-work ka at saka nag-games, dalawa lang. Work at games lang ginawa mo, wala kang pupuntahan. Yung work mo, okay na yan. Satisfied ka na dyan eh. Hanggang sa mag-resign ka, yan pa yung work mo. At pag nag-resign ka, yung a-applyan mo, ganun din klase. Hindi ka nag-improve. Kasi wala kang learning. No? That's why, kapag ikaw ay nag-work, tapos nag-games, halimbawa, isama mo yung learning. At yung Learn Computer Today, yan nga yung design natin. Meron tayong lifelong learning. Kaya lifetime nga yung ino-offer natin na ginagaya naman ng iba. Na habang nandito tayo sa Learn Computer Today, nag-work tayo, kung ano mang ginagawa natin, is may tuloy-tuloy tayong learning, meron tayong tuloy-tuloy na practice, meron tayong pagtatanungan, no? Meron tayong group na pwedeng, kung meron tayong naiisip, ideas, pwede natin i-share. No? Kasi ganyan yan, lifelong learning talaga. No? So, wag niyong alisin yun, yung learning. No? At nakakalungkot nga lang yung iba, pag may work na, natigil na sa learning. Ano? Huwag ganon. Kasi kung saan ka tumigil na work, hindi ka na nag-learn ng bagong technology, doon ka na lang. No? Mag-stay ka doon. No? So, okay, last na yata to. Innovator, no? Meron pa pala dalawa. Sige, pagsamahin na lang natin tong dalawa siguro. Yan. So, innovation or innovator, lumampas na. Innovator, ibig sabihin niya may naiisip kang bago. No, meron kang new idea para sa business, no? New system design, no? New integration. So, kailangan mo ng ikabubuti ng kumpanya, hindi ng sarili. Kasi ang mindset ng iba, pag ikaw ay naging developer, malaki sweldo. Laging ganyan eh. Pag naging developer ako, malaki sweldo ko. Ay nako, kung ako yung manager o ako yung may-ari, tapos nakita ko mindset mo para dahil lang sa malaki sweldo mo, hindi rin kita tatanggapin. Bakit kita gagastusan, di ba? Bakit ako gagastos sa'yo ng malaking pera tapos wala ka namang gagawin, di ba? Tatanggalin kita, ganun yun, no? So, pag nakita ko wala kang masyadong ginagawa, katulad nung nakakausap kong siya raw ay SEO expert, no? Search Engine Optimization expert daw siya. Tapos meron daw silang web developer na papasok daw sa kumpanya nila, may sariling office, tapos nakikita niya kasi napasok sa office eh. Nag-YouTube lang, tapos kain lang daw ng kain, tapos uuwi na. Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi niya, wala. Alam nga naman yung sumbong ko yun, para naman ako sip-sip. Tapos sabi ko, ba't wala ka na dun? Ba't umalis ka na? Iba na work mo ngayon. Hindi ka na SEO. Sabi niya, nabuisit ako doon. Naiinis ako kami. Pagod na pagod kami sa paggagawa. Tapos siya, nag-YouTube lang. Balita ko, tinanggal daw. So, yung parang ganun yung naikwento niya. So, tinanggal. So, sino ba namang gagastos ng malaking pera tapos wala ka naman may contribute, no? So, kailangan natin ilagay yung sarili natin as the owner of the business. Kapag nalugi si business, mawawala yung developer. At higit sa lahat, mawawala yung pera niya, yung may-ari. Milyon ang kanyang ginagastos. Pwedeng nalulugi na siya. Pwedeng nagkakaroon siya ng malaking income, pero darating yung time na malulugi siya. May panahong mahina, may panahong malakas. So, kailangan niya i-balanse yung kanyang budget. Kung hindi, mababankrupt yung kanyang business. So, lalagay natin sarili natin doon. At kung tayo ay hihingi ng sweldo sa kumpanya, kailangan worth it, no? Parang tayo rin, pag bumili tayo ng item, dapat pareho nung price yung item.
Pag bumili ka ng mamahal, nagbayad ka ng mahal, pero nakita mo na pang ano lang, hindi gano'n ang quality, so magrereklamo ka. Gano'n din, i-apply natin sa pagiging developer. No? Kapag ikaw ay professional, pwede ka talagang humingi ng malaking sweldo. At papantayan mo yon ng serbisyo mo para sa kabubuti ng business. No? So, yan yun. Kailangan makaisip ka ng idea para sa business bilang isang innovator. Number 7 is kailangan visionary ka. No? A developer who thinks long-term goals for the company and the career. So, kailangan tingnan mo yung iyong kung ano mangyayari sa kumpanya. Kapag ba parehong sistema lang ang ginagamit nyo, hindi nyo na in-upgrade, hindi mo na din-develop, kasi nga patamad-tamad, yung developer tinatamad, so kung ano nagra-run naman yung system okay na yan. Parang check-check ka lang kung okay ba yung database, ganyan, nasa cybersecurity ka minsan nasa YouTube ka, pakain-kain ka lang. So, isipin ng ng may-ari, ano kayang ginagawa nito? Ang mahal-mahal ng pasweldo ko Anong ginagawa niyan? Tapos lalagyan ng CCTV na hindi mo alam. Ang dami ng technology ngayon, maliliit na yung camera. Tapos pwede makita sa cellphone. No? So, dapat maging aware kayo na kahit sino, hindi gagastos sa isang tao na walang gagawin para sa kumpanya. So, tatanggalin ka anytime. No? At visionary, ibig sabihin nun, may envision mo yung future ng company, magsasuggest ka ng ideas, tinan nyo yung GCash. Nag-start yan sa simpleng application lang na pwede ka mag-send. Pero ngayon, meron na silang lending. Pwede ka nang umutang sa GCash. May investment na rin, may insurance. Meron pa silang scam na insurance din. Na kapag ikaw ay nagbayad si scammer, magbabayad ka lang ng 30 pesos sa GCash, additional 30 para sa protection ng iyong transaction na yon, na kapag si scammer ay bigla na lang nawala, pwede mong ma-recover yung pera na yon. So, meron na silang ganong feature. So, nag-start sa simple. Ang dami pang mga nag-reject sa GCash kasi nakakatakot daw. Pero patuloy siya nag-improve at mas lalong gumaganda siya habang tumatagal. So, ang daming tao dyan, involved ng mga developer dyan, programmer, engineers, hindi lang isang engineer yan, napakarami. So, integration, darating yung time, bibili ka na ng ticket using your GCash, dyan na rin sa app. Ngayon, pwede kang bayad ng Meralco, tubig, lahat, pwede mo nang bayaran, meron na ring dyan, yung tawag dito. Mag-i-invest ka sa, kalimutan ko na, dami ko kasing terms na nakakalimutan basta yun, Kaya dapat tingnan mo ano yung magiging future ng company kung just in case mag-apply ka. At bago ka humarap sa interviewer o kung saan man yan o online man interview yan, meron ka na idea ano yung ginagawa ng kumpanya. At lahat ng sasagot mo related sa kanilang business. At higit sa lahat doon, i-develop natin dito sa Learn Computer Today, gagawa tayo ng actual system. At yung system na yon, ibibigay ko sa inyo iba yung idea and then yung ibang mga projects related doon. Pero meron tayong mas mga challenging na projects. At yung, hindi project, challenging problems. At yung problem na yon, na ilalagay ko sa ating system sa Learn Computer Today, sa inyong career path, kayo yung gagawa ng solusyon. Tumunog yung aking Facebook. So, baka tinignan nyo yung inyong cellphone. So, kayo ang gagawa ng solusyon. Hindi ko kayo tutulungan. Kung ano man yung naiisip yung solusyon sa problem na yon, papakita nyo sa akin. At titingnan ko kung magfa-function ba siya ng tama, maganda ba yung system, ano yung mga kailangang improve, and then isasuggest ko sa inyo, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito ang gawin mo para ma-hit mo mismo yung system, magawa mo in accordance to your objective at ma-solve mo yung problem. At once na nagawa mo yun, iyon na yun. Pwede mo ibenta, pwede mong gawing model ng iyong gagawing mga system later on. Pwede mong improve, kailangan mo lang talaga ipakita sa akin para makita ko kung yan ay sabihin natin industry
competitive, no? Baka mamaya gawin mo calculator, Diyos ko, no? Lagi ko na inuulit yan na ang project natin ay hindi pang calculator lang. Okay, so yan yun. Ano ba yung last? Ayan, no? So, dito, sinabi ni Linus Torvalds, talk is cheap, sabi niya. Show me the code. Si Linus Torvalds dyan sa kanyang quote, sa sinabi, talk is cheap. Ayaw niya ng daldalan, sabi niya. Kasi marami siya nakakausap na programmer mga developer din. Nagdadaldalan sila pag nagmi-meeting sila or nagjo-join siya ng mga sabihin na natin mga mga meetups o ganon, meron silang training. Puro daldalan, ganitong gusto, ganyan ang ganitong improvement ang kailangan gawin. Ayaw niya nun. Sige, kung meron ka na ng ginawa at tingin mo ay makakatulong sa atin, pakita mo yung code. Kaya nabuo yung Git, no? Kaya nabuo yung mga version ng tawag nito ng yung kernel ng ating Linux, no? Kaya ang daming distribution niyan, no? Pinapakita sa kanya. O sige, sabi niya, gawin niya yan. Basta yan ay gumagana, ma-improve ninyo, inyo na yan, no? Tingnan mo. 'Di ba? Ganun siya ka-open. So, ganun din tayo bilang developer, lalo na dito sa Learn Computer Day at sa inyong personal career. Yan ay ating future. Yun yung magiging future mo, no? So, kaysa manood tayo ng mga daldalan, mga sampalan sa Facebook, sa YouTube, no? At mag-ubos tayo ng time doon, idagdag natin learning, no? At solve natin yung mga problem, challenges na ibibigay natin sa Learn Computer Today. O kaya kung meron kayo naisip na challenging sa inyo na isang system, gagawin ko yun, no? So-solve ko yung problem na yun. Tapos, later, habang nagpo-progress yung ating courses sa Learn Computer Today, makikita nyo kung paano ko gagawin, no? At yung gagawin kong yun is magiging base lang, no? Yung hindi ko bibigay yung buo, no? Ay, buo na, eto buo na to. Ayan na, inyo na. Hindi ganun. Para ko kayong tawag dyan. Kalimutan ko na naman. Yung pinakain ko lang kayo. Parang, anong tawag dun? In-spoiled. No, hindi ganun. No? So, bibigay ko sa inyo fragment. Bahala na kayo magbuo. No? Pag nabuo nyo, uy, system na to nabuo ko system o yan, congratulations, developer ka na. Yan, diyan pwede na sabing developer ka na. At later on, habang dumadami yung mga na solve mong problem, nakakreate ka ng mga system, application, software, magiging software engineer ka in the process. No? O, yan lang yung share ko. Medyo mahaba na naman. Nasanay na akong lagi mahaba ang daldalan. Kasi, minsan lang tayo magkita within a week or online na mag-meet within the week. Okay? At nakakatuwa naman, may nakakapanood na iba, no? At na-motivate sila and ngayon nag-enroll sila sa Learn Computer Today. Ganun din sa mga nanonood ngayon, kung gusto nyo matuto ng basics ng ating programming at first steps and then hanggang sa advanced, na pwede kayo pumunta sa website ng learncomputertoday.net, then enroll niyo yung mga free courses, and then tingnan niyo kung makakatulong sa inyo. Okay, so meron ba kayong tanong mga ka-devs? Sir Florence, baka may tanong ka. Sir Neil, Nate. Si Sir Ralph, umalis na, baka meron siyang gagawin. Baka nautusan. May common po ba na in-demand na system kayong na-encounter? Yung mga system nga, login system, ganyan, mga hotel management, booking, ganyan, tapos product selling, e-commerce, no? Ganyan, tapos ticketing, may mga ticketing system. Integrate mo lang yan sa mga existing ticketing system, isasama mo lang sa website mo, system mo. Yan, no? So, kailangan ninyo aralin yung mga code natin sa Learn Computer Today, yung mga HTML, CSS, kailangan nyo aralin yan. JavaScript, no, Python, C#, lahat ng yan na available sa atin ngayon, aralin nyo at practicing nyo. Kasi doon nyo makikita yung behavior, no, yung ano ang mas madaling gamitin. No? Later on, makikita nyo
mas madali palang gawin 'to sa Python. Mas madali pala 'tong gawin sa C++ o C#, 'yan. Mas madali pala 'tong gawin sa Laravel, no? So, gano'n. So, kapag alam niyo na kasi yung frameworks, siyempre ang iisipin niyo agad yung pinakamadaling gamitin at yung open na siya sa mga available na gustong idagdag ni client, no? So, alam niyo na, no? Alam niyo na, ay alam ko na paano 'to gagawin. Ngayon kung malaki yung project, hanap ka ng kasama mo, gano'n lang. Then hati kayo sa ano, hindi, puwedeng sila mag-hire. Kung ikaw ay na-hire, ikaw ang developer do'n, nasa iyo yung project, ikaw ay may idea, ikaw gagawa, naatasan ka do'n, puwede mong i-delegate yung mga programmer, developer din do'n. Ganito gawin natin, puwede kang mag-assign, design muna, hatiin niyo yung mga gagawin, no? Yan, yung tinatawag nating DevOps, no? DevOps. Yan yun. Okay, baka may tanong pa, no? Meron pa tayong konting oras. Wala daw. Wala ka ng tanong, Sir Florence, ha? Basta aralin niyo yung code. Yung ating programming languages, practicein nyo. Yung first line ng inyong coding, yan ang magde-define ano kayo. Pag hindi nyo maisulat yung code nang wala kayong kopyahan, practicein nyo nang walang kopyahan dahil later on, masasanay kayo na ito yung unang code na ginagawa ko, ganito yung ginagawa ko, ganyan, tapos lalagyan ko lang siyang ganito. Ayan, buo na. O, edi, nasa first level ka na, madali na sa'yo. Second level, dadagdagan ko to ng ganitong feature, lalagyan ko to ng animation, pasok ko yung JavaScript dito, connect ko siya sa PHP, kailangan mag-function siya ng ganito, lagyan ko ng mga question and answer, mga button, ready button, tapos magsisend siya sa email. Speaking of, no, email, no, speaking of, kasama yan doon sa system. Dapat ay makapag-send ng email ang inyong system, no? Kaya doon, ituturo ko doon sa ating real world problems, yung papaano nyo i-integrate yung email sa inyong system. No? Ituturo ko yun doon. Hindi ko ituturo dito sa atin online kasi gagayahin niya ng mga content creator, ng mga vlogger. Kaya konti lang ang kalimitan ng talagang developer, programmer, hindi nila pinapakita yung code nila in public. Bakit? Pagkakakitaan nila yun no? Bebenta nila yun Ba't mo ibabapakita sa YouTube paano gawin? So, yung ipapakita sa YouTube, yung mga common lang, no? Pero kapag pagkakakitaan na yan, pwede mong ibenta, hindi yan ituturo sa YouTube. Kaya pansinin nyo sa YouTube, yung mga programming, nagbablog dyan about programming, yes, ibang tao ang magkakapera. Yung mga vlogger na ang gagaling, no? Ang gagaling. Siguro normal lang po, overwhelmed, no? As newbie. Iniisip ko po, makakaya ko din yung, yes, progressive lang yan, no? Maganda nga ngayon ano na, available na yung mga magagandang framework. Available na ngayon. Dati sa amin, hindi. So, kaya tumagal yan. Ang tagal ko bago talagang makarating sa ganitong sitwasyon. Pero sinasabi ko, hindi ako ganun kagaling. Hindi ako magaling. As in, magaling talaga na kagaya ng mga sa YouTube na sinasabi nila, magagaling sila, dev sila, software engineer sila. Hindi ako nagaganon, no? Sa akin lang, kapag may client, may kailangan ng serbisyo ko, kaya kong gawin, pera na yon. Ganun lang yon, no? Hindi ko kailangan gumawa ng vlog. Kasi sa vlog, tinan nyo, no? Bago tayo magtapos, wala na naman kayo tanong. Sa vlog, pansinin nyo yung mga vlogger. Dati, itong si, ex-Google expert, nakalimutan ko na tsaka ibang Pilipino na nagbablog. Habang tumatagal, ang pinopront nila sa kanilang title, issue. Mga issue yan. Issue. Mawawala na lang mga programmer, tatanggalin na lang mga developer. Issue yan No, ganun din sa mga Pilipino na lalo na sa politika, no? Issue yan. Away ganito, ni ganito, nagbabangayan sila, tapos makikita mo sa cover ng kanyang video is parang may kaguluhan, o kaya may namatay, may aksidente. Kasi mga tao aware dyan sa issue na, ay gusto ko yan, issue yan. Marites yan, no? Marites. So, doon sila kikita. Kaya yung mga bagay na walang issue, nilalagyan nila ng issue.
No? Kahit sa web development, programming, yan katulad niya, PHP is dead na. Tagal na niya, no? Issue yan. So, daming views diyan, daming views. Dahil yun sa views. No? Kapag hindi sila gumawa ng issue, walang manonood. Kaya tingnan mo yung mga YouTube ng Microsoft, IBM, tingnan mo yung mga viewers ko konti lang. No? Bakit? Kasi walang issue eh. Ayaw ng mga karamihan na ayaw nila yung nag-iisip ng mahirap. No? Programming, web development, mahirap yan. No? Yung mga ibang IT, ayaw nila na mahihirap na problem. No? Ganun din, ibang ComSci, ibang related. Kung magpo-post sila sa Facebook, kung ano, ang gaganda ng ginagawa, puro programming, yung mga Linux system nila, pero tingnan mo, walang work. No? So, yun, no? Kung kayo man ay magpapakilala ng software developer kayo, software engineer, okay lang naman yon. Pero tandaan ninyo, hindi kayo magkakapera dyan. Magkakapera kayo pag may client o merong tao na nangangailangan ng serbisyo nyo, tinanggap nyo, at pag tinanggap nyo yun, nagawa nyo, pera na yun. Mahina dyan ang 50K, 30K per project. No? So, yan yung ginagawa ko dati. Ngayon, tumatanggap ako konti-konti lang. Mga isa per month, ganyan. Para lang mag-survive. Kasi alam mo naman, learn computer today, hindi pa ganun karami yung ating estudyante. That's why, napakahalaga. No? Kapag kayo ay natututo at gusto nyo pang matuto later on, huwag kayong umalis sa learn computer today. Kasi progressive tayo. Long term yan. No? So, ngayon, kung makikita nyo, konti pa lang yung nakikita nyo mga courses, ay masterin nyo yun, no? Ito yung time na masterin nyo yung mga ginagawa natin, no? Mga system o mga lalabas dyan. Masterin nyo, ulit-ulitin nyo. Kasi pagka yan, sawang-sawa na kayo, makakagawa na kayo ng sarili nyo system, no? And then, huwag kayong aalis. Balik pa rin kayo kasi may mga iladagdag pa tayo dyan. Long term yan, no? Ayan. At pagkakapirahan nyo yan later on. Pagka sa inyo, panis na yan pinapagawa ni Sir Mac. Yung mga challenges dyan, real world challenges na yan, nasagot ko na lahat yan. Aba, edi tiyak yung may trabaho ka na. Or sabihin na natin, developer ka na talaga, kumikita ka na, no? Kasi kaya mo nang gawin eh. O, diba? Kaya pagdating ng panahon, pa kuya-kuya-kuy ka na lang, no? Pa laptop ka lang, ganyan-ganyan, no? Malaki kita mo. Hindi dahil sa magaang yung ginawa mo, kundi mahirap yung pinagdaanan mo at kinailangan mo ng hard work. At yung panahon ngayon, yan yung hard work. Okay? Very promising yung LCT sa future. Yes, sa future. Yes, kasi long term. No? Nasimulan ko yung idea dati pa. So hanggang ngayon, nag-work tayo. No? Focus lang tayo. Para yung construction, no? Pag ikaw ay nag-work ako sa construction dati, no? Share ko lang. Konti na lang to, mga 5 minutes. Ay, magnanay na pala, sorry. Nagtrabaho sa construction, talagang ang kapal ng tawag dito, nung kalyo, sakit ng katawan ko, grabe. Bakit ako nagtrabaho? Kasi nung time na yun, gusto ko ma-experience ang construction. Ilang yun, siguro mga 2 linggo. 2 linggo. Nung pagkakuha ko ng sweldo ko, every Saturday yun eh. Pagkakuha ko ng sweldo ko, hindi na ako bumalik. No, kasi sabi ko, marami naman ako pwedeng maging work. Gusto ko lang ma-experience. Ang sakit. Nagalo ako ng semento. Then, doon ko na-realize, yung hard work, applicable sa lahat. Lahat tayo ay pwedeng mahirapan sa trabaho, maghirap. Depende yan sa gusto mong hirap. Yan. Kung gusto mo ng hahawak ka ng maso, yan ang gusto mo, malaki katawan mo, yan ang gusto mo eh. Gusto mo dyan ka lang, pwede naman. Hard work yan. Kung gusto mo naman ng hard work, mag-aaral ka ng coding, programming, mahihirapan ka, no? Gagawa ka ng system, magtatry ka, gagawa ka sarili mo system, iisip ka ng parang, ang hirap niyan, no? Hindi mo basta-basta magagawa yan, ang hirap, ang dami mong daranasin dyan. Pero once na nagawa mo, meron ka ring reward, no? Yung reward diyan, nagawa mo na, tapos later on, next time, gagawin mo ulit, hindi na siya mahirap. Kasi alam mo na eh, hindi kagaya kapag halimbawa hard work ka, halimbawa ulitin natin, iba namang trabaho, ang hirap ng ginagawa mo, araw-araw mo yung gagawin. Mahirap. Hindi mo natapos yung gagawin mo. Hindi mo natapos yung, sabihin na natin,
Lagi mo gagawin, araw-araw, 24/7. Hindi, mali. Kada pasok mo, yun ang gagawin mo, mahirap. No, hindi kagaya ng nagawa mo si system, marunong ka na ng coding, kaya mo na talaga. Ay, yung hirap sa'yo, relative na, no? Mahirap kasi, hindi ko alam yung idadagdag. Mahirap kasi yung design ay pinababago. Yan yung hirap na lang. Hindi na yung system na gagawin mo kasi nagawa mo na. No, kumbaga, next level ng hirap naman, iba naman ang gagawin mo next time. Nahirap, pero madali na yung dati. No, nagets nyo ba? Nagets nyo yung point natin? Yung hirap natin, one time, pag nagawa mo, madali na. Pag gumawa ka ulit ng isa pa na system, mahirapan ka ulit one time o sabihin natin long term, katapos nung madali na. Hindi kagaya ng work, kung halimbawa pipili ka, araw-araw mahirap. Nakakapagod yun. Araw-araw mahirap. No, hindi natatapos yung hirap. So, kailangan mag-improve tayo. No, hindi ko sinasabi mag-stay kayo dong sa mahirap, mag-improve tayo. Magiging madali yung ating kalagayan. No, nasa sa atin talaga yan. Okay, so kung wala na kayong tanong, wala na? Meron pa ba? Wala na. Wala si Sir James. Baka pagod, no? Saka yung iba, no? So, magkita tayo ulit sa ating next week at hopefully yung mga makakapanood na hindi natin kasama sa Learn Computer Today, pwede kayo sumali sa amin. No? Visit lang kayo sa ating website, enroll nyo doon. I-enroll nyo doon yung mga free courses. Then, kung gusto nyo mag-join, then kontakin nyo kami sa website, sa kanyang messenger, and then i-guide namin kayo. Okay, so yung goal natin simple lang, mag-aral tayo, then matuto tayo for our future. Okay, sige na. Next week na lang tayo ulit. Salamat sa inyong pag-attend, ha? Sa inyong pagtsatsagang makinig. No, ayan. So, sige na. Bye-bye. Magkita tayo ulit next week. Bye-bye po.